Wala sabat ba ang toddler mo pag may kausap kang iba? Nakaka-stress ka pa nag-i-interrupt siya, no? At ang dami-dami niyang utos na gustong ipagawa agad sa'yo. Ito po, mamis at daddies, ang 5 simple step para turuan mag-antay ang anak mo at magkaroon siya ng self-control. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo. Sino po sa atin guys na nakakaranas na sa gitna ng seryoso nating usapan sa katrabaho natin o sa kaibigan natin, bigla na lang maihila sa damit mo? Yung tipong gusto nyo mag-interrupt sa usapan nyo para lang mapansin mo siya. Kaya naman, kung ano-anong sinasabi niya na hindi mo maintindihan dahil sa sobrang pagmamadali niyang makuha ang atensyon na. Ang pag-i-interrupt po ng toddler mo na yan, hindi po yun bastos. Kundi dahil sa mababa pa ang kanyang impulse control at gusto niyang ma-validate mo agad ang nararamdaman niya. Huwag tayong magalit agad, mamis at daddies. Turuan natin ang anak natin ng bagong skill. Kailangan po natin turuan ang anak natin ng top and wait rule. Ito po guys, ang 5 quick steps para ma-develop ang magandang asal sa pakikipag-usap ng anak mo. First natin guys, ituro ang top rule. Ibig sabihin po, ituro natin sa anak natin na kung may gusto siyang sabihin, kailangan muna niyang tapikin ang kamay natin o balikat natin ng tahimik lang. Second lesson natin guys, i-acknowledge agad ang top. Kapag tinapik ka ng anak mo, agad pong hawakan ang kamay ng anak mo. Ito ay magpapakita sa kanya na nakita mo siya, narinig mo siya, at sasagutin mo siya sa loob ng ilang segundo lang. Third natin guys, purihin ang pag-aantay ng anak mo. Kapag tapos ka na sa usapan nyo ng kaibigan o barkada mo, purihin mo agad ang anak mo at bigyan siya ng atensyon agad. Nak, salamat sa pagiging magalang. Ano bang gusto mong sabihin? Next natin guys, practice at consistency. I-practice po yan araw-araw. Hindi po yan bigla ang malalaman ng anak natin. Kung bigla siyang sasabat, kalmadong i-redirect natin ang anak natin sa top rule. Huwag mabigay ng atensyon sa pagsasabat. At huli natin guys, i-reward ang kalinawan. Kapag ginamit niya na ang top rule at nagsalita sa tamang oras at panahon, agad siyang sagutin para matuto siyang respetuhin ang usapan. Ngayon ko na-realize guys, ng pag-i-interrupt pala ng anak ko ay hindi pagiging bastos, kundi dahil sa kulang pa siya sa skill ng pag-aantay niya. Kaya po, ang top and wait rule ang sagot sa nangyayari sa anak natin. Tandaan po natin daddies at mommies, ang pagtuturo ng magandang asal ay nasa pagbibigay ng clear actionable steps tulad ng top and wait rule sa anak natin. Yan po ang solusyon sa tahimik na usapan natin at sa maayos na usapan natin sa anak natin. Ikaw daddy at mommy, anong pinaka-nakakahiya na bagay ang nasabi ng anak mo habang nagsasalita ka? I-share mo naman yan para matawa tayo at makarelate ang iba.